Austin Reeves at Anthony Davis nagdemand na ng isang big man, yan ang ating pag-uusapan. Final seconds. Bryant for the win. Bang! Kaya pala gusto ni JJ Redick na palakasin pa si Austin Reeves ang kanyang kondisyon na balak nga itong gawing mala star player. Mas okay din kasi ito na point guard kesa kay D'Angelo Russell. Kumbaga mga idol ay mas effective siyang kasama nila LeBron James at Anthony Davis. Katunayan ay may lumabas na isang report sa statistic ni Austin Reeves pagdating sa pick and roll. Nakabilang nga si Reeves sa mga players sa ngayon sa NBA na mahuhusay pagdating sa play na ito, na kung saan ay efficient na pick and roll scorer bilang ball handler. Kabilang din ito sa may pinakamaraming pick and roll attempts. Ang malupit pa kay Austin Reeves ay pangalawa ito kay Luka Doncic na efficient at may pinakamaraming attempts sa pick and roll. Kagaya nga ng nakikita natin sa chart. Maraming ang mga elite na ball handler at mga star player ang nalagpasan ni Austin Reeves sa nasabing statistics na ito. Kaya naman dahil dito ay gusto ni JJ Redick na gamitin ang kakayahan na ito ni Austin Reeves. Kailangan nga lang daw nito na mas magpa-condition pa at magpalakas especially na sa kanyang stamina. Pero mas bagay nga sana na itong si Austin Reeves na ang gawing main point guard ng Los Angeles Lakers. Dahil ito daw kasi ang kanyang original na position sa basketball at mas comfortable nga daw dito si Austin Reeves. Pero alam naman natin na andyan pa si LeBron James na isa ring ball handler ng Los Angeles Lakers kahit naglalaro ito bilang power forward. Napanigurado naman na ngayong darating na season ay matitrade na itong si D'Angelo Russell ng Lakers na nasa huling taon na nga ito ng kanyang kontrata. Kaya pagkakataon na ni Austin Reeves na bumalik sa kanyang original na position kapag nagkataon. Pero kahit saan naman ito ilagay mga idol ay effective pa rin si Reeves sa loob ng court, mapadepensa man yan o opensa. Kaya abangan na lang natin kung anong adjustment ang gagawin ni JJ Redick dito kay Austin Reeves. Samantalang Anthony Davis hindi na mapigilan na mag-demand sa Los Angeles Lakers ng isang big man na makakasama niya sa loob ng court next season. Alam naman natin na matagal nang gusto ni Anthony Davis na bumalik sa kanyang original na position at ito nga ay ang pagiging power forward. Dito kasi ay mas malaya siya na nakakagalaw especially na sa kanilang opensa. Na pagdating nga sa depensa ay hindi na masyado bogbog ang katawan ni Anthony Davis para makipaglaban sa pagkuha ng mga rebounds at para mapigilan ang opensa ng mga kalaban. Malaking problema pa ng Lakers ay injured pa ang kanilang big man na si Christian Wood at ganun din ang forward na si Jared Vanderbilt. Kaya panigurado na mahihirapan talaga si Anthony Davis next season para bantayan ang mga elite na sentro sa NBA. Meron pa namang big man ang Lakers na available at ito nga ay sila Colin Castleton at si Jackson Hayes. Pero hindi nga sapat ang mga ito para ipangtapat sa katulad nila Nikola Jokic at Joel Embiid. Mas maliit nga ang mga ito at manipis ang mga katawan. Kaya kakainin lang sila ng mga nasabing dalawang sentro pagdating sa ilalim. Kaya kung papayag itong Washington Wizards sa isang trade proposal na ito mula sa Lakers, na kung saan ay makukuha nila sila D'Angelo Russell, Jalen Hood-Schifino at Gabe Vincent, na dito naman ay makukuha ng Lakers sila Jonas Valanciunas at Malcolm Brogdon, ay maaari naman talaga na pumayag itong Washington Wizards sa trade proposal na ito mula sa Lakers. Unang-una ay nasa rebuilding team na ang Wizards, na sa ngayon ay hindi na nila kailangan ng mga veterano na katulad ni Valanciunas at Malcolm Brogdon. Lalo at meron na silang Kyle Kuzma, Jordan Poole at ang kanilang second overall pick sa NBA draft na si Alex Cal. Binabalak din ng Washington Wizards na mag-tank para kay Cooper Flagg, ang projected number 1 overall pick sa susunod na NBA draft. Kaya expected na walang balak na magpalakas itong Wizards sa susunod na season. Na tamang-tama lang ang kontrata ni D'Lo sa Wizards na magagamit nga nila ito sa isang trade lalo at nasa expiring contract na nga ito. Na ganun nga din itong si Gabe Vincent na pwede rin naman itong gamitin pa ng Wizards para mag-develop sa kanilang mga batang players. Habang tamang-tama lang itong si Jalen Hood-Schifino sa kanilang kupunan. Lalo at nasa rebuilding team na ang Washington Wizards, na dito ay maaari niyang ma-develop ang kanyang basketball skills na possible pa itong gawing starting point guard. Kailangan niya nga lang patunayan na kaya niyang makasabay sa mga elite na point guard sa NBA. At para naman sa Los Angeles Lakers ay ang katulad talaga ni Jonas Valanciunas ang kanilang hinahanap. Isang sentro na mahusay na rebounder at isa pang scorer. Bagamat medyo hindi naman ito ganun kahusay na defender, ay nandyan naman sila Anthony Davis at LeBron James na maaaring umalalay sa kanya pagdating sa depensa. Ang maganda pa kay Jonas Valanciunas ay mabibigyan niya sila LeBron at Davis ng floor spacing dahil sa kanyang 3-point shooting. Isa pa ay makukuha din ng Lakers ang former Rookie of the Year at Sixth Man of the Year na si Malcolm Brogdon. Isang solid na scorer, playmaker at defender. Kaya tamang-tama lang talaga na ang dalawang veterano na ito ang makuha ng Los Angeles Lakers.
Dahil mula sa big man na gusto gawing sentro ng Lakers, ay maa-upgrade naman nila ang kanilang point guard position dito kay Malcolm Brogdon na isang combo guard. Kaya mahalin man sa kanila ni Austin Reeves ang mailalagay bilang point guard. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa trade proposal na ito sa pagitan ng Washington Wizards at Los Angeles Lakers?